Good day, everyone. We are the Group 1, and we are here to present our Lab Activity 1, which is also known as the Light Activated Differential Amplifier. The circuit shown acts as a light-activated switch which turns the output relay either on or off as the light level detected by the LDR resistor exceeds or falls below some preset value. A certain voltage is applied to the non-inverting input terminal of the op-amp LM342 via the R1 to R2 voltage divider network. The V1 voltage sets the op-amp trip point with the feedback potentiometer VR2, which is used to switch the hysteresis, the difference between light level for on and off. The second leg consists of light-dependent resistor whose resistance value changes based on the incident light. So by adjusting the potentiometer, VR1 and VR2, a precision light sensitive switch can be made. Depending upon the application, the output from the op-amp can switch the load directly or use a transistor switch to control a relay or the lamps themselves. So let's start the simulation now. So paano nga ba gumagana yung LDR? Nagbavari siya depende sa amount ng incident light na meron sa cell niya. Tapos pansinin natin na meron tayong R1 at R2 na same resistant value. Ito yung nagkakos sa voltage natin sa non-inverting terminal ng op-amp na bumaba. Depende kung 9 volts or 12 volts yung battery voltage natin. Okay, so kapag nasa minimum si LDR o hindi siya nailaw, mataas ang kanyang resistance. Ito ang nagkakos sa voltage natin na bumaba. So mataas ang magiging output ni op-amp at hindi magko-conduct si transistor, then yung relay hindi marireceive yung voltage, magiging off state lang. Kita natin sa simulation, since nasa minimum state si LDR, hindi umiilaw yung LED natin. Kapag pinailaw naman natin si LDR, papunta sa kanyang maximum state, bumababa ang value ng LDR pati yung voltage sa pagitan ng mga terminal niya. Mangyayari, yung voltage sa inverting terminal B2 ay tataas. Tapos yung op-amp output natin mababa para makonduct siya ni transistor at ma-receive ng relay yung voltage na magbibigay ng ilaw dito. Hence yung on state ng LED natin. Sa potentiometer naman natin na si VR1 at VR2, si VR1 ang nag-a-act as the light level adjustment natin. So kapag nasa minimum siya, iilaw yung LED. Pero kapag nasa maximum naman, ay hindi ito iilaw. Sa kadahilan ng nakakonect siya sa pagitan ng terminal LDR at inverting terminal V2. So nasa inverting nga siya. Kapag nasa maximum yung input, yung output magiging minimum. Kapag nasa minimum yung input, yung output magiging maximum. So kapag nilagay natin sa maximum state, si VR1 potentiometer, mawawala yung ilaw ni LED. At kapag nasa minimum state naman siya, babalik ang ilaw. Ito tinatawag nating light adjustment level. Si VR2 naman yung feedback potentiometer sa pagitan ng isa sa mga inputs natin papunta sa output, which is siya ang gateway for switching kapag yung input ay tumataas o bumababa. Kapag nasa minimum si VR2, iilaw ang LED at kapag nasa maximum naman, hindi ito iilaw. Kumbaga, si VR2 ang nagbibigay sa LED ng ilaw. Siya ang nag-a-adjust kung iilaw ito o hindi. So to further explain that simulation natin, yung hysteresis kasi, siya yung switching point difference between yung on and off state. So ngayon, sa simulation natin, naka-on state yung switch natin, LDR. Kapag sinwitch natin yung hysteresis neto between on and off state, iilaw pa rin si BR2 sa LED niya kasi naka-switch yung load sa LDR. Pero kapag nilagay naman natin sa off state, iilaw lang si BR2 kapag nasa minimum state. Pero pag nasa maximum state, mawawala ang kanyang ilaw. At nakakontrol pa rin ni BR1 kung iilaw si BR2 sa adjustment level light neto. Pag nilagay natin sa maximum state, si BR1, mawawala ang ilaw ni LED. So that's all for our discussion about light-activated differential amplifier using Proteus. We hope you learned something.